umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo pong lahat. Nawa po kayo po ay pinagpapala o kayo po ay sana nasa magandang kalagayan po kayo ngayong araw po na ito. Muli po tayo po ay mag-aaral po muli ng salita ng Panginoon. At muli po ako nga po ang inyo pong lingkod, Brother Jun Chamante III. Ayan, I am from Seventh-day Adventist Church. Ayan. Muli po mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang ating pong pamagat ay love for others. No? Ito po ang isa sa mga sensitive na pag-uusapan po natin ngayong araw po na ito, ngayong oras po na ito. Nawa po, tayo po ay muling may matutunan ngayong araw po na ito. At tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob at ibinigay po sa inyo pong mga anak. Ngayon pong araw na ito, kami po ay inyong gabayan upang aming pong pag-aaralan ang inyong pong salita. Sa maikling panahon na ito, nawa kami po ay maging silbing ilaw sa lahat po ng tao at mabatid po nila na merong Diyos na nagmamahal po sa kanilang buhay. Muli po Ama, maraming salamat po sa araw na ito sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, kamusta po ang inyong pong Sabado? Kamusta po ang inyong pong Linggo? No? Nung nakaraan po, ang ating pong pinag-usapan ay tungkol po sa we are changed from glory to glory. Ngayon naman po, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa pag-ibig sa kapwa. Ayan. Ang ating pong memory verse na kakabisaduhin ay mababasa po natin sa libro po ng Efeso o sa English ay Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Ito po ang pagkasabi sa English, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Sa Tagalog naman po, ito po yung mababasa po natin sa libro po ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2. Kaya kayo ay tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ayan. Kaya po nasabi ito, kanina po nasabi ko na ito po ay sensitive dahil ito po ay tumutukoy din po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po dito, you are to follow God as their children, to obedient to all His requirements, walking in love as Christ also hath loved us. Love was the element in which Christ moved and walked and worked. He came to embrace the world in the arms of His love. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Diyos, na kung saan ang ating pong kailangang gawin ay sumunod sa Kanya pong requirements or sa Kanya pong utos. Dahil ang pagmamahal po ay may kapalit na magagandang gawa. No po? Hindi naman po ibig sabihin, minahal natin ang Panginoong Hesus, gumagawa po tayo ng masama. Kailangan, pag inibig po natin ang Panginoong Hesus, ang ating pong action o ang ating pong ugali ay karapat-dapat sa mata ng Panginoon. Karapat-dapat sa mata po ng ating mga kapwa. No? Kasi marami po mga Kristiyano na iniibig nga po nila ang Panginoong Hesus, pero hindi naman po nakikita sa gawa. No po? We are to follow the example set by Christ and make Him our pattern, until we shall have the same love for others as He has manifested for us. Ayan. Ibig sabihin, kung tayo po ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo, siya po ay nagbigay ng magandang halimbawa sa atin.
Ngayon, tayo po ay kailangang gumaya sa Kanya. Kasi once na tayo po ay gumagaya sa Kanya, paunti-unti nating namamahal o minamahal yung ating pong mga kapwa. Paano naman po kung may kaaway? Kapag tayo po ay may kaaway, ano po yan, step by step. Hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay may Kristo sa buhay, mabilis mo siyang mapapatawad. Pero sa tamang panahon, kailangan po natin siyang patawarin. Dahil ang Diyos nga po, pinatawad po tayo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Marami po mga magnanakaw, marami pong pumapatay, pero sila po ay kayang patawarin ng Panginoon. No? Kung ang Diyos nga po ay nagpapatawad, tao pa po kaya, no? Kaya kailangan po nating magpatawad. Ayan, next po, sabi po dito ay, He seeks to impress us with this profound lesson of love. If your hearts have given or have been given to selfishness, let Christ imbue you with His love. He desires that we shall love Him fully, encourage, yes, even commands, that we shall love others as He has given us an example. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, no? Kailangan po natin magkaroon ng isang desire na ibigin ng totoo ang Panginoon. Tayo po kaya po natin lukuhin ang tao, pero ang Diyos, hindi po natin siya maluloko. Kung kaya po natin magkaroon ng sikreto, sa Diyos po ay lahat ng ginagawa po natin ay nakikita niya. Dahil ang Diyos ang gumawa ng langit at ang lupa, ibig sabihin ganun po siya makapangyarihan. This is the measurement to which you are to reach. Love one another as have loved you. Ayan. Kailangan po natin mahalin ang ating kapwa. Hindi po, ang pagmamahal po ay hindi po natin tinitingnan yung itsura o estado ng buhay. Ang Panginoong Hesus, mahal niya po ang mayaman, ang may kaya at ang mahirap, lalo ng masama. No? Ibig sabihin ganun din po tayo. Wala po tayong pinipiling kaibigan. Kung siya po ay isang tao, pwede po natin siyang kaibiganin, no? Kasi po ang pagmamahal ay wala po sa itsura, kundi ito ang binabasehan po dito ay yung puso, yung ugali. Kasi ang itsura po ay kumukupas, ngunit ang ugali po ay magpakailanman, no? Kaya po, kung mahal po tayo ng Panginoong Hesus, kailangan mahalin din po natin ang ating pong kapwa. Ayan. Ano pa pong sabi dito? This love is not simply to embrace a few favorites. It is to reach to the lowliest and humblest of God's creatures. Jesus says, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Kung ano po yung ginawa natin sa ating kapwa, ginawa po natin sa Panginoong Hesus. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya naman, kung ano pong ginagawa natin sa kapwa po natin, ay ginagawa po natin sa Panginoon. No? The love and sympathy which Jesus would have us give to others does not savor of sentimentalism, which is near to the soul. It is a love that is of heavenly extraction, which Jesus exemplifies by both precept and example. But instead of manifesting this love, how often we are alienated and estranged one from another. Sabi nga po nila, kung hindi po natin kilala ang tao, hindi po natin kakausapin. Dahil sa ating po mundo ngayon, mahirap na po magtiwala. No? Pero minsan kung sino po yung tinitingnan nating hindi katiwala ang itsura, yung pa pala yung tapat. At kung sino yung may kagandahan, o sino may kagwapuan, yun pa pala po ang hindi tapat sa atin. Kaya mahirap po manghusga. No? Sabi ho dito, the love of Jesus is an active principle uniting heart with heart in bonds of Christian fellowship. Everyone who enters heaven will on earth have been perfected in love, for in heaven the Redeemer and the redeemed will be objects of our interest. Kapag tayo po ay nakay Kristo, ibig sabihin lahat po ng tao ay kailangan po nating ibigin. And this is yung tinatawag po nating
minsan hindi po natin nakikilala ang tao. Pero once na nakasama po natin siya, nakikilala po natin siya ng totoo. No, kaya nga po sa isang tahanan kapag nakasama natin ang taong ito na ating hinuhusgahan, yun pala siya ang karapat-dapat na ibigin. Siya yung karapat-dapat na maging kaibigan, no? Ang pagmamahal po ay wala pong favoritism. No, ibig sabihin, kailangan lahat ay mahal. Bilang isang magulang, kung kayo po ay magulang o kayo po ay meron na pong anak, lahat dapat ng iyong anak ay minamahal mo. Hindi lamang si bunso, hindi lamang si kuya, hindi lamang si ate. Kailangan mahal mo lahat, no? Dahil lahat ay iyong anak. Ayan. Ganon din ang Ama natin sa langit. Ganon din ang Panginoong Hesus, no? Mahal niya tayo, pero siya hindi natin mahal. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kailan po ba natin mamahalin ang Panginoong Hesus at kailan po natin mamahalin ang ating kaaway? Na kung saan sinasabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa meron po kayong natutunan ngayong umagang ito o depende po kung ano ba pong oras ang meron po kayo ngayon. At nawa po kayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ibinigay sa amin, na kung saan mahalin po namin ang aming pong kapwa katulad ng pagmamahal nyo sa amin. Kaya naman tulungan nyo po kami, Ama. Ikaw po manguna sa aming buhay at lahat po ng nagdurusa, may problema, may sakit, ikaw po magbigay sa kanila ng pag-asa upang sila po ay mabuhay araw-araw na meron pong Kristo sa kanilang puso at sa kanilang pong isipan. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Ito po aming sa madalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan. Muli po, maraming salamat po sa time na napanood nyo po ang clip po na ito o ito pong vlog na ito. Muli po, maraming salamat po from the Voice of Hope channel. At nawa po, gamitin po natin sa ating pong buhay ang ating pong lahat na natutunan ngayong araw na ito. Muli po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Panginoon ng Panginoon, na kung saan siya po ang ating pong pag-asa ng ating pong buhay. Muli po, maraming salamat po and